Hello, good day, my friends, international and to our local friends, especially to money collectors, also to coin collectors channel here in YouTube, and shout out to our friend Lev Chris, my friend. I did a shout out already to all our friends here, and to Silver International. My friend, I just saw your video, your coins exchange, I think, to Silver Limey 79, and he's from Ireland. He's a friend also of mine here in YouTube since last year, I think. Let's go now to coin collection of the day, and this is from New Zealand. And sorry, I will have to talk in Tagalog. At meron tayong barya ngayon. Ito po ay yung New Zealand coins. Ito po, medyo nahirapan ako magkolekta nito. Kasi hindi naman po ako bumibili online. Minsan noon, but later, at para makapag-exercise tayo, kaya nagbahay-bahay na lang po ako mamimili ng coins para collection po, hindi pambanta. At lalo na po ito, yung New Zealand, mahirap po makakolekta nito. I think ito lang yata ang coins ko galing New Zealand. At ito is meron tayong ito po, history naman ulit tayo. Ang New Zealand, Australia, under po sila sa Commonwealth Nations until now. Under sila sa Crown of England, and that is Queen Elizabeth the second. Before, under rin sila kay King George the Sixth, tatay ni Queen Elizabeth, kay King George the Fifth. I don't know, pinsan ang tatay niya o tiyuhin, kalimutan ko ang history. Then under rin sila sa lahat ng mga monarchs ng England until King Edward, I think, the fourth. At saka yun lang po, kasi yung the rest, si Edward, si sino pa yan, Queen Victoria, under rin sila yan. Before, konti lang tong Commonwealth Nations, mga something 18 countries, just like sa British Borneo ang Brunei, at British part ng sa itaas, naging under yan sila sa Great Britain, Hong Kong, sila ng pati yung Maldives yata, Pitcairn Island, ang dami-dami po nila nito, sa Pacific Islands po yan. Tapos Hong Kong, then sa Africa ang dami-dami po na I think Kenya under rin dati yan. Ang Congo kasi is ang may hawak niyan is France, at saka yung Belgium. French po ang language diyan. Nakapunta ako diyan, layo-layo na lugar, Diyos ko, ang init sa pero yung Congo medyo malamig na lugar, ang daming kahoy sa Congo. At pero ang Kenya, Diyos ko, parang nasa oven ka palagi. Then New Zealand, mga kiwi po ang tawag din sa kanila, kiwi. Nakarating po ako ng New Zealand sa limutan ko ng lugar, kasi dati nagtrabaho asawa ko doon sa New Zealand. Limutan ko na to, Christ, Christ may pangalan ng lugar na Christ, nakalimutan ko na. At yung Canada, under rin yan sa Commonwealth. At ang dami-dami nilang mga Saint Neville yata, or under sa Dutch yung Saint Neville. Ang dami-dami nilang bansa na sinakop, kaya yan po. Then paano nagkakaroon ng pera ang Queen of England? Yan is mga
pag nagbibisita siya, then yearly po nagsisend ng pera, yung tulad ng Australia dati pero ngayon wala na, nag-separate na sila, pero still under pa rin sila, yung New Zealand, Canada, Australia, mga yan nagpapadala, nagbabayad yan sa England ng by gold po yan. Just for example, sa isang taon, 500 kilogram o 1 tons ng gold, yan po ang binabayad. Yan ang sekreto dyan, bakit ang daming pera ng mga monarchs na yan. Then ano pa ba, yung India dati rin nilusob rin yan. Tapos yung Palestine dati nilusob rin yan ng England, ng hindi pa United Kingdom, kasi nag-separate pa noon yung bago nila nilusob yan. Kasi lalo na yung Ireland, lagi yan magkakalaban yan, palagi sila. If nanonood kayo ng mga movies, ng mga British movies at Welsh movies, nag-aaway yung Ireland, kasi yung Ireland, ayaw ng Ireland maano, kasi dati connected po sila sa mga Vikings niyan at saka sa Scandinavia. Then yung mga British, hindi po puro British yan. Malaking percentage, 30% ng dugo nila niyan Irish. At saka yung totoong mga Irish po, sa totoo lang, mga maiitim po yan, mga parang negro yung mga Irish. I-trace nyo sa sa mga bloodline nila, baka magulat kayo na ang mga tapos yung pag Irish pula ang buhok nila, malaman mo na Irish yan, pula ang buhok nila. Pag brown, British yan, mga ganyan. Then nakikita nyo pag Irish is may dugong Scandinavian, may mga freckles, yung mga medyo kulot-kulot buhok, then tawag freckles tawag dyan. Mga Scandinavian na bloodline yan. Tapos kasi noong unang panahon, alam nyo, nilulusob palagi ng Vikings ng Scandinavia yung England, kasi gusto nila mag-spread the lahi nila. Pero mostly pinapatay nila lahat yan ng mga tao na madaanan nila, para hindi malalason yung bloodline lang, dugo nila. Kaya puro po mga yan. At sa kulay ng mata, may kulay blue, hazel, brown, at mga daming mga kulay ang mga mata ng mga loko. Pero pag kulay blue at green eyes, pag blue eyes yan, Scandinavian ng lahi ng mga yan. Diyan ba nyo malaman? Pag mga green eyes, ganyan din, mga French, mga ganyan. Mga gray ang kulay ng mata. So tayo is dark, black ang mata natin, black. So ganyan po. At dito na tayo sa coins, medyo matagal na naman ito kasi pag makapagsimula ako. Ito may New Zealand 50 cents tayo. Itong gusto ko po sa ito is Tuatara Lizard. Shout out to Gumardi Coins. My friend, I am sorry I'm not visiting your channel anymore because I'm busy. Ito is Pip Portrait, matanda na si Queen Elizabeth dito. Ito na naman, ewan ko anong klaseng hayop ito, o maskara, 10 cents ito, New Zealand. Yan, ito pa isa, New Zealand. Next is bilisan natin. Ito is 10, yung una po, itong paborito ko, itong mga medyo bata pa si Queen Elizabeth. Basta may Queen Elizabeth na coins, paborito ko yan. Ang hirap po, sinubukan ko po kasing kumpletuhin ito. 32 realms na po ito ngayon, 32 countries and 32 countries and states and tawag ko nito, basta mga member nila. Then kahit yung Pakistan po is nakikisali yan sa Commonwealth Games na tinatawag, pati Hong Kong kasali yan, Commonwealth Games. Sa London palagi yan. Pero minsan na-held rin yan sa ibang bansa. Pero mostly kasi sa UK, sa London, kasi may mga facilities sila ng sports. That is why ang dami. Pati yung Jamaica,
At mga Caribbean countries, that's like Bahamas, under yan sa may Commonwealth countries, Commonwealth nation, Bahamas, Caribbean, and basta magkakatabi mga yan dyan. At dyan palagi na sumasali sino yung pinakamabilis na unggoy na yan, si Bolt, Usain Bolt. New Zealand 10, malaki po ito. Yan, ganyan. Ito na siya ngayon. 'Di ba? Yan, kasi namulubi na rin. Mahal na rin kasi ang pagpamint ngayon o paggawa ng pera, kasi supposed to be pang lifetime yung duration ng barya. Unlike sa pera ng Pilipinas, isang kudkod mo lang sira na. Ito is 1982. Ganyan siya. So ito na yung counterpart niya, yung bago ngayon. Ito na yung lumiit at nagko-iba ang kulay. Yan. Ito noon, siyempre mabango pa dito ang Rhina noon. Masarap pa siya. Then ayan. Siya. Nanonood pala ako ng One Piece, kung sino nanonood ng One Piece. Dumating na si Big Mom. Ito, Kiwi Bird, $1. Parang 3 little monkey, ano? 3 little monkey dancing on the bed. Ayan. New Zealand, parang Australia rin po ang $1 nila. Sanali. Parang ganito rin siya ang $1 nila ng Australia. Yan. Mababa ang sa New Zealand is medyo manipis konti, pero makapal po kasi talaga ito. At saka mabigat. Ito, kangaroo. Nagkukolekta ako ng coin hindi dahil sa kundi sa mga design. Kahit na lahat ng barya is paborito ko. Ito yung luma, ito 1980 na yan, galyo na naman ito, exploration na naman. Ewan ko si Charles Darwin ang naka-discover ng Australia. Siya rin yata ang naka-discover ng New Zealand. Fuck Charles Darwin, I hate Charles Darwin. Darwinism. Ano ito? Endeavour, yung pangalan ng ng galyon nila, ng ship nila, Endeavour. Sa Australia meron din yata ng ganito. At meron pa mga bariyang ganito, hindi ko lang pero kukunti lang naman talaga. Honestly, mga 20 pieces lang ito. At ito is may 9 yata ako, 9, yan lang. At pag meron naman talaga ako, sinasabi ko meron, pag wala. At I hope na nag-enjoy kayo. Gusto ko pa sana magkwento, kaso galing po ako sa ilog. Nanguha kami ng ng shells. Nakakasawa na yung baboy at saka yung manok ngayon. Lalo dito sa bahay, paborito nila karne. May high blood po ako. Hindi pa naluto. Teka, kunin ko nga. Eto na ako. Ginawa ko na siya. Ito pa siya, si Ritz Calix yata. Alam niya ito. Ito po yung tinatawag nilang tokmem. Shell po ito. At yan siya. Yung kasama ko ang lalaki nang nakuha, ganito kalalaki. Ito naman yung napulot ko kasi ginamitan ko siya ng cover ng electric pan para masuyod siya sa ilog. Malawak kasi yung ilog namin. Hindi ko alam pangalan ng ilog na to. Yang River yata ito. O hindi kaya Tigres o Euphrates. Ito lang din po. Maganda ito ipakuluan mo lang, lagyan mo ng tanglad, kamatis, sibuyas, yun lang po, asin, yan lang, konti, betsin, pampalasa. At bukas pa yata ito maluluto kasi paluwain pa ito para yung mga dumi-dumi nila is mailuwa nila. At para malinis, tapos pakuluan, lagyan ng kamatis. Yan, may sabaw na kayo. Ganito ang buhay sa probinsya, mga kapatid. At sana meron rin kayo ganito. Ang alam ko, si Ritz Calix yata, Ilocano yan.
o sino ba yan dyan. At shout out sa mga Ilocano, alam nila mga ito. At masarap po ito, tokbem ang tawag nito. Meron pa yung kapo, gaganito kalalaki. Hindi ako kumakain kasi wala namang lasa. Hindi ako kumuha ng ganon. At mainit kanina. Supposed to be isang linggo na to na yayaan namin ng kapitbahay ko na pumunta. Kanina lang, kahit gabi wala akong tulog, maaga pa kami pumunta. Pero tinanghali ako kasi marami rin yung nangunguha yata araw-araw. Ito lang yung natitira, maliliit yung sa kanila, nakagaganito kalalaki. At masarap po ito. At yan po, at balik tayo sa barya. Yan lang, at maraming salamat. Pang ending po ito. At minsan yan din ang advantage ng nasa probinsya ka. At hindi ka nabibili, manguha ka na lang, konting pagod lang. Nilamig po kasi ako kasi yung sa mga around 2 kilometers dagat na, so mag high tide na yata kanina. Yung tubig na galing sa bundok is mainit, tapos nakasalubong niya yung malamig. Doon ako mismo sa pagitnaan nila, so nilalamig ako kanina, kaya umuwi na kami. Wala pa akong kape, hindi ako nag-iminom ng gatas kanina, pati kain wala, kaya nagutom ako. Kaya sabi ko, sama ko, uwi na tayo. Then pinakita yung nakuha niya, gaganito kalalaki na ganito. Kasi kamal-kamal tawag dyan, yung kamay-kamay niya lang, yung hipuin niya sa ilalim ng lumot. Gulat akong lalaki nang nakuha niya. Pinalo ko siya kanina lang. Hawak ko na, pangsuyod ko na ano ng electric fan. Sabi ko, bakit di mo sinabi na ganun lang, na marami pala doon sa may pinuntahan niya. Yung sa akin kasi sa ibaba, yung sa kanya doon sa may kabila. Malawak yung ano, yung lawak, yung lapad ng ilog. 1 kilometro po ito, napakaluwag. Kaya kahit saan ka lang. Then marami pa ako nakikita kanina, mga ibon, mga malalaki, mga agila na nangunguha ng isda. Ano po to? Virgin river pa po ito, kahit na industrialized na yung lugar namin. Siyempre, pwede ka mangunguha ng isda na pang-ulam, pambenta mo. Huwag ka lang maglason or mag-dynamite fishing kasi syudad na rin po ito. Bala ko nga mag-apply ng forest guard. Wala lang kasi mahilig po ako mamingwit. Pwede nyo alam, marami po akong mga pamingwit, mga rigs. At hilig ko po ang nature. At minsan dito ko nakuha rin yung sakit ko siguro. Yung minsan sobrang tagal ko sa dagat or sa ilog or sa gitna ng palayan, kakatambay mamingwit kasi baon ko lang is yung mga pulos junk foods. So nagkaroon ako ng sakit, nakuha ko yung sakit ko sa junk foods, sabi ng doktor. So I hope na gumaling na ako, Diyos ko, para ma-entertain ko pa kayo. At maraming salamat at see you sa susunod na video. Sobrang nahaba na naman. At thank you lahat, sa lahat. Yung shout out sa sunod lang, utang muna. At baka mamaya na naman ulit, mamayang gabi mag video naman ulit tayo. Maraming salamat at see you sa sunod na video. Bye bye, thank you.